Diyos na po gadlay sa ating lahat, mga kapatid. Una sa lahat, kinikilala ko o pinupuri ko ang makapangyarihang liwanag na siya po ang naging langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko, pinupuri ko ang nilikha ng Diyos naging tao na si Ama Adan na si Ina Eva. Kinikilala ko ang divine person ng langit na Diyos Ama, Ama Martiniano Managelo Damagan Talosi. Personal po siya ng buhay o personal ng langit. Kinikilala ko, pinupuri ko ang divine person ng Diyos Anak, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Personal po siya ng lupa. Kinikilala ko ang divine person ng Diyos Espiritu Santo at divine person ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina, na hinihintay natin lahat ng buong sanlibutan na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at katawan at pagmumulan din po ng walang hanggang buhay nating lahat at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko ang lahat ng mga nagsasaysay ng salitang Diyos, Motherland at Promised Land, ang mga nauna at mga kasalukuyan. Godlight po sa ating lahat, mga kapatid. Kinikilala ko ang lahat ng mga viewers, mga nanonood sa amin dito sa Motherland. Godlight po sa ating lahat. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama na si Custodio Pastora at ang aking ina si Pastora Custodio. Kinikilala ko ang aking kapuso at ang aming bunga, siya si Jaime Adelaida. Ako po ang inyong anak kapatid na taga-district number 1 Reina Mercedes, Isabela, na nandito po ako ngayon sa Motherland, 2nd Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela, Region 2, Philippines. Na nandito po ako ngayon para mag-practice na ipaliwanag sa inyo kung ano, bakit, paano, sino ang Diyos na bumubuhay sa ating lahat. Godlight po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po yung araw ng Sabado, araw ng Diyos Anak, araw ng mga Eva, o araw ng mga babae, o araw ng mga Women's Day sa ika nga. Yun ang sinasabi sa kahapon na Women's Day, magparada ang lahat ng mga babae kasi araw ng kababaihan daw sa gobyerno. Pero hindi nga po ako sumali dahil kahit na ako'y kung kasali ka daw sa officer, kasali ka, pero kasali ako, pero hindi kasali ang aking pangalan, kaya hindi ako nagpunta. Pero kasali ka sa pagkain, kasama ka Ate Aida, sabi nga sa. Sige, titingnan po, sabi niya. O yun po, ang tunay pong Women's Day o Diyos Anak, pinagmula ng ating katawan, nakabuuan ng ating katawan, ito po yung Sabado, tuwing Sabado po mga kapatid, banal na araw, Saturday, Sabado, araw ng katawan natin, araw ng Diyos Anak, araw ng lupa, ng inang lupa, na kailangan po nating irespeto ang ating sarili, kasama na rin ang ating buhay kasi hindi naman tayo nakaupo o nakatayo kung wala ang ating buhay, kasama ang pag-rest ng ating katawan at ito po yung ating hininga. Nakaupo tayo makinig ng salitang Diyos, ng katuruan, iisang Diyos. Kapaliwanagan po, makikinig tayo ng kapaliwanagan ng iisang Diyos, lumikha ng langit, lupa, Adan, na pinagmulan po natin, mga kapatid. Ito po yung araw na banal, kabanal-banalan, Sabado at Linggo. Sabado, araw ng Diyos Anak o araw ng lupa. Linggo, Sunday, araw ng Diyos. Sa Sunday pa lang, Sun, araw ng araw. Araw ng liwanag o araw ng makapangyarihang Diyos o araw ng Diyos Ama, araw ng ating buhay. Sabado at Linggo, buhay at katawan ang kumaibabaw.
lang dapat. Pero meron pa rin nag-overtime, may Sabado pa at Linggo pa para overtime, mas maraming pera. Pero dito po sa katuruang ito, kahit anong dami ng trabaho, kailangan Sabado at Linggo, buhay at katawan at kailangan irespeto natin, maupo tayo sa isang tabi, makinig, o kung naniwala po kayo o gusto nyong makinig ng katuruang may kapaliwanagan, tunay na Diyos na may tunay na liwanag na Diyos na may kapaliwanagan, dito lang po sa Motherland. Dito lang po dito sa Motherland, 2nd Jerusalem, Barangay San Manuel, Navilla, Isabela. Motherland at Promised Land dito sa lugar na to. Kasi sa ibang mga kasama namin, yung iba gusto lang sa Promised Land lang, hindi po tayo nabuhay kung Promised Land lang, kasi Ama ang tinutukoy doon, o buhay ang tinutukoy doon, o hindi lang ang kapaliwanagan ng buhay, kundi pati ang kapaliwanagan ng kwento ng ating katawan. Promised Land, langit na Diyos Ama, lugar ng Bicol, Peña Blanca, Cagayan. At dito sa Motherland, pinatunayan ng Diyos Anak, lupa na Diyos Anak, o pinatunayan ng personal ng lupa, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, mga kapatid. Motherland at Promised Land, buhay at katawan, kailangan nating maupo sa isang tabi. Stop muna natin Sabado at Linggo, buong kahit na magdamag o maghapon, basta Diyos ang pag-usapan natin, kasi ibantog natin ang pangalan ng Diyos, o ibantog natin ang tunay na Diyos. Ano ang salitang Diyos? Ano di ba yung sinasabi nyo kanyo, yung ibantog natin ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan po ng Diyos, ang God Almighty po, mga kapatid, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pangalan niya na nagkatawang tao siya po si Adan. Adan na inayawan ng lahat ng reliyon, inayawan natin lahat ng mga tao noon yun, kasama ako doon, pero ngayon hindi na po, dahil hindi na po kung ano-ano na lang dyan na nasa libro Biblia ang pangalan ng Diyos na sinasambit dito, ang tunay na pangalan ng Diyos na nagkatawang tao po, mga kapatid, ito po si Adan. Adan ng buong mundo, Adan na ama ng sanlibutan, ama ng buong mundo, ang hari ng buong mundo. At si Adan na yan na personal ng Diyos, na ang personal ng Diyos na yan, lumikha ng kasama niya, magpamilya, para sa ganun dumami ang mga anak niya na sumamba. Siya po si Ina Eva, mga kapatid. Si Ina Eva na kasama niya na nagpamilya para sa ganun ay dumami ang tao, andito tayong lahat. Ito po yung kabuuan natin lahat na 8 billion point na tayo, mga kapatid. Pero dahil kami lang ang nakakaunawa o nakakakilala sa Kanya, kami lang ang sumasamba sa Kanya. Na sila po talaga ang lumikha sa ating Ama at Ina natin na pinagmulan natin lahat, mga kapatid. Na inayawan ng lahat, pero andito kami Motherland at Promised Land na sumasamba sa Kanya. Diyos na nagkatawang tao, siya po si Adan. Ang langit po na Diyos Ama, nagkatawang tao si Ama Adan. Lupa na Diyos Anak, nagkatawang tao si Ina Eva, mga kapatid. Hari at reyna po sila, mga kapatid. Kahit ayaw nyo mang pakinggan na hari at reyna sila, andito kami mga anak na tumanggap sa kanila, ng buong pusong tumanggap sa kanila, dahil sila po ang pinagmulan ng aking buhay, ng ating buhay at katawan. Andito po kami na taga-Motherland, na binabantog po namin ang pangalan nila. Ama Adan, personal ng Diyos. Ina Eva, personal po ng lupa na kinatatayuan po natin, na bumubuhay sa ating lahat. Langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo. Nilikha po yung tatlong personas na yan, o
ang Diyos po ng makapangyarihan sa lahat, hindi po siya tao. Kaya gusto niyang nagpamilya, kaya naging langit na Diyos Ama siya. Ang langit na Diyos Ama na yan, mga kapatid, ito po yung buhay natin na regalo ni Ama Adan. Na si Ama Adan, personal po siya ng Diyos. Ang lupa na Diyos Anak ng mga kapatid, ang personal niya si Ina Eva. Langit na Diyos Ama, siya po si na personal ni Ama Adan. Lupa na Diyos Anak, personal po sa pamamagitan ni Ina Eva. At Diyos Espiritu Santo, siya po mismo ang personal ng Diyos. Diyos Espiritu Santo, nakikita po mga kapatid. Nakikita po ang Diyos Espiritu Santo na kagaya ng sinasabi ng mga relihiyon na hindi nakikita ang Espiritu Santo. Espiritu lang yan. Pero bumubuhay sa atin. Paano mapapatunayan ang sinasabi mo kung hindi naman nakikita? Dito po sa katulungan ito, ang Diyos Espiritu Santo o ang God Almighty po mga kapatid, naging tao po siya. Diyos Espiritu Santo po siya na sinasambit ng lahat na Diyos Espiritu Santo na nakikita. Nakikita po siya. Siya po si Adan na kailanman hindi po natin nakilala o na nalaman dahil dyan sa libro Biblia na ang alam natin yan na ang totoo, pero hindi po mga kapatid, dahil sabi ng personal ng buhay o naunawaan ko, naintindihan ko, natanggap ko ang mga sinabi o pinakilala ni Ama Martiniano na i-close na natin ang libro Biblia, dahil dyan sa libro Biblia na yan, dyan tayo matututo na pagtalikuran natin ang ating pinagbulan. Si Ama Adan at Ina Eva, di ba? Pinagtalikuran natin kasi iba na ang Diyos dyan. Mga ugali ng mga tao kung sino-sino na ang mga Diyos dyan. Lalo na kay Jesus o Jehovah, hindi po mga kapatid, kundi ang dapat o kailangan lang natin sambitin na pangalan ng Diyos, na kailangan natin itayo, sabi nga sa Ilocano, itakder tayo, yun yung pangalang Adan. Nakatayo tayo dahil sa pangalang Adan at dahil sa nirigalo sa atin na buhay. Ang nirigalo sa atin na buhay ni Ama Adan. Ito po yung katuruang iisang Diyos na kailangan natin itayo o kailangan itakder natin o ibantog o ipaglaban natin, ibantog natin, kasi yun ang kagustuhan niya, na ibantog natin ang tunay na Diyos. Diyos na nakikita, siya po yung liwanag na yan na nakikita natin sa taas. Yan po yung araw o Sunday. Yung ginawa po ng matatalinong tao yung kalendaryo ng sun, o di ba? Sun, S-U-N, di ba? Pero wala lang nakaunawa, walang nakaintindi, kundi dito lang sa motherland. Yung sun na yan, S-U-N, sun, hindi ba sa Tagalog yung araw? Yun po yung araw, yun po ang God Almighty na lumikha na 3 personas na bumubuhay sa ating lahat. O yung God Almighty na naging langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo. At ang Diyos Espiritu Santo na yan, lumikha, o ang Diyos langit, lupa, Adan, nalikha sa pamamagitan ng salita. Na ang salita na yan, naging tao, nagkatulang, nagkalaman, nagkarbuto, siya po si Adan. At si Adan, nilikha niya si Ina Eva na kasama niya nagpamilya sa pamamagitan ng isang dakot na lupa. Siya lang po si Ina Eva ang nilikha sa pamamagitan ng isang dakot na lupa. Si Ama Adan na personal ng Diyos. Hindi po yung Diyos ang lumikha mismo kay Adan o ang Diyos mismo ang lumikha kay Ina Eva, kundi ang Diyos ay nagkatawang tao muna bago nilikha niya si Ina Eva. Kasi ang Diyos po mga kapatid, hindi po siya tao, kaya hindi pa po siya pwedeng
kumuha ng dakot o kumuha ng isang dakot sa pamamagitan ng kamay. Hindi po. Kasi ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat. Hindi siya tao, hindi siya bagay, kundi makapangyarihan siya. Ngunit, siya ay naging tao sa pamamagitan ni Ama Adan. Adan na banal sa lahat ng mga tao. O siya po ang personal po ng Diyos, si Ama Adan, na inayawan ng lahat ng tao na sinasabing nagkasala. Para magkakasala, sa kanya nga tayo nagmula. Kay Ama Adan tayo, si Ama Adan ang pinagmula ng ating buhay. Siya po ang nagregalo ng ating buhay. At si Ina Eva naman, siya po ang pinagmulan o nakabuuan ng ating katawan. Kung wala si Ina Eva na nakabuuan ng ating katawan ng ating mga kapatid na matatalino noon, hindi tayo nabuo din dito ngayon mga kapatid. Na ito po ang tanging may ibahagi namin sa inyo. Ito po yung banal na katuruan. Banal ito, holy ito, dahil tayo pala ng mga tao, banal na tayo, o pawang mga katotohanan tayo, dahil tao tayo nagsasalita, hindi po yung kagaya ng ginawa ng libro Biblia, ginawa ng matataling tao na libro Biblia, ginawa nila yan para pagkapirahan lang. Hindi po ganun. Hindi po ganyan. Hindi po yan ang nilikha ng Diyos upang dyan tayo maniwala. Hindi po. Kundi tayo ay kailangan maniwala dun sa personal ng langit na si Ama Martiniano. Mismong nagpersonal po ang Diyos, o mismong nagpersonal po ang langit na Diyos Ama. Mismong nagpersonal po ang buhay. Ito po yung hininga natin na ang hininga natin na ito hindi natin nakita, pero nalaman natin na ito po yung Diyos. Diyos na hindi nakikita. Pero dito po lang, bumukal po na po ang buong katotohanan. Dito lang po sa motherland ninyo po makilala o maririnig ang buong katotohanan, dahil ang mga kapatid namin dito, sila po ang unang tumanggap ng katotohanan. Ang Diyos na liwanag na yan, siya po ang naging langit, lupa, Adan. Na sila po ay nakapag-research sa kanilang sarili at na umusbong na ang katotohanan na ang katotohanan na yan, siya po ang magliligtas sa atin ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan natin lahat. Kasi lahat ng mga hindi magaganda, hindi mabuti, o hindi natin kagustuhan, o hindi kagustuhan ng Diyos, andyan na nakikita natin, nararamdaman natin. Pero ang lahat ng mga yan, hindi po kagustuhan ng Diyos yan. Kaya po nagpersonal po ang langit sa pamamagitan ni Ama Martiniano, at nagpersonal ang lupa sa pamamagitan ni Inay Maria Conchita Santiago Ilagans. Siya po ang nagpatunay, ang ina nagpatunay sa Ama, kay Ama Martiniano, at nang sa ganun magkasama sila, sabihin nila o ipaunawa sa atin ang tunay na kahulugan, ang tunay na pinagmulan natin, kung sino, ano talaga ang bumubuhay sa atin. Langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo. Adan at Ina Eva, Diyos Espiritu Santo. Sila po ang mga santo at santa na anak nila, hari at reyna. Kaya anak nila tayo, kaya tayo ang mga prinsesa nila. Hindi lang tayo nagiging prinsesa at prinsipe, mga kapatid, dahil kung prinsesa at prinsipe tayo, hindi na dapat tayo nagtatrabaho, nagpapakapagod, o lahat ng mga bigati, may mga negatives. Bakit po nangyayari yan, mga kapatid? Kasi hindi kasi natin nakilala noon pa. Nakilala ang ating pinagmulan, Ama Adan at Ina Eva. Kung noon pa, nung unang panahon, yung mga matatalinong mga kapatid natin noon, na kung
ginamit nila ang kanilang katalinuhan sa tamang paraan, sa katotohanan na hinanap nila ang ama at ina natin, ama Adan at ina Eva, kung sino talaga sila na kinilala talaga dapat nila, noon pa dapat na kailangan, pero sa ngayon, prinsipe at prinsesa na dapat tayo. Pero matutupad lahat po ng mga hiling natin na ito, hiling kong ito, kung magkakasama tayo. Marami tayong magkakasama na kahit isa lang, alamin, grabe na. kilalanin natin ang makapangyarihan liwanag na naging langit at lupa. Siya po si Ama Adan. Personal po ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi po namin sinasabi ito para kumita ng pera, hindi po. Dahil dito po nakasalalay ang buhay natin at katawan natin. Dito po masasagot lahat ng mga gusto nating kamtin, lahat ng mga pangarap natin na mabubuti o lahat na kagustuhan din ng Diyos. Kagustuhan ng Diyos na makilala natin sila. Siya na personal ng Diyos. Si Ina Eva na personal po ng lupa, na sila po ang Santa at Santo, Reyna at Hari ng buong sanlibutan, mga kapatid. Na sila din po ang magbibigay sa atin. Sila po ang magbibigay sa atin. Babalik sila dito sa ating piling. Doon nga po sa himno, sabi ng Ama Martiniano, kung nabasa nyo at naunawaan nyo yung himno o yung awit dyan sa pagsamba, sa pagpuri dyan sa awit sa himno, sa bagot, dyan sa pagsamba, sa pag-awit dyan, kung naunawaan nyo yan, yun kung naunawaan ninyo yun, may iintindihan mo kung sino talaga, ano talaga ang bumubuhay sa inyo. Yung sinasabi na si Ama Adan ay babalik dito sa ibabaw ng lupa na makapiling natin, kasi walang nagtatrabaho ng mga kapatid walang nagtatrabaho, nagpamilya lang ang ginawa ng mga kapatid natin na kasama ni Ama Adan at Ina Eva. Walang nagtatrabaho noon, huminga lang nung panahon ng Alpha, nung simula po, mga kapatid, simula na nandito po sa ibabaw ng lupa si Ama Adan at Ina Eva. Kapiling niya ang mga anak niya, yung mga kapatid natin noon na matatalinong tao. Pero yun at yun din, hindi rin nila nakilala ang ating Ama Adan at Ina Eva. Ngayon pa lang, mga kapatid, ngayon pa lang, at kasi dahil nalaman ngayon pa lang, kasi siyempre tayo mga tao, kung ilang taon ka nang naghirap na maghanap ng pera, yun at yun pa rin din naman ang resulta. Sinilang ka, sinilang ang tao, lumaki ng konti, mag-aaral, magtatrabaho, hanggang sa gano'n na lang, mamatay na lang. Hindi po, mga kapatid. Isinilang tayo, mga tao, mga anak, at nang sa ganun, makilala natin, malaman natin ang tunay na Ama at Ina natin, Ama Adan at Ina Eva, o ang pinagbulan natin ang God Almighty na bumubuhay sa ating lahat, para sambahin natin siya at kilalanin siya lang ang pinupurihin natin, pinupuri natin, pero hindi ang pinupuri ng lahat ng mga reliyon, ibang pangalan. Kaya kahit na pinupuri kita, o Diyos, kamo, bakit yung aking kamag-anak ko o yung ina ko o bakit namatay pa rin? Kasi ang pinupuri natin, ang pinupuri nyo ay ibang Diyos o ibang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Ang kailangan lang lagi nating sambitin ang pangalan ng Diyos na naging tao siya, si Adan. Pero ang sa expression pangalan ngayon Jesus, Maria Josep, sabi na nga. Jesus, Maria Josep. Jesus, Maria Josep, sabi ko. Yung pala yun, yung kasalanan na yun, yung pagbigkas na, hindi naman Diyos yun, mga kapatid ko.
Yun yung mga ginawa ng mga matatalinong tao para pagtakpan ang si Ama Adan at Ina Eva. Naitsapwera na si Ama Adan at Ina Eva. Kung ano-ano na lang ang ang tinuro diyan sa libro Biblia na taliwas o hindi kagustuhan ng Diyos na dapat lang kailangan si Ama Adan lang, Ina Eva, sasambitin natin iba sa iba naman. Pero dito lang po sa Motherland at Promised Land po mga kapatid, ipinapaunawa namin sa inyo, ipinapakilala namin sa inyo, ibinabantog namin sa inyo ang tunay na Diyos na nagkatawang tao, siya po si Ama Adan. At si Ina Eva na kasama niya, personal ng lupa po. Na sila po ang kailangan natin minuminuto, segundo, oras-oras na sambitin at nang dumating na sa sila sa piling natin para makamit na natin ang walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan natin lahat mga kapatid. Kasi ganun din sa inyo, ang pagtatrabaho o pagkain, yun po ay kailangan lang po ng ating sarili. Kung ito po yung pansarili natin na kagustuhan. Pansarili nating kagustuhan. Pero kung dito sa katuruan ito, syempre kailangan mong may lakas. May lakas kang magbahagi, magpakilala sa tunay na katuruan, Ama Adan at Ina Eva. Kailangan natin kumain. Pero sabi ko nga sa aking kapuso o sa aking anak, sabi ko, kasi magkakamag-anak, mag-ama, mag-ina, naghihiwalay yan dahil sa pera. Dahil sa pera, magkakahiwalay ang mga magkakamag-anak ng mga tao. Dahil sa pera, kahit gusto mo man na ayawin mo lumayo siya, kasi dahil meron kasing pangarap ang anak. Kung pangarap niyang kami din ang pagbibigyan ng ginhawa, sabi nga daw, o bibilan ng anong bagay na gusto rin niya. Pero hindi po pala mga kapatid yun ang kailangan natin gawin o kagustuhan ng Diyos. Kailangan natin, ito po ang makilala natin, kilalanin natin. Dito lang nakafocus na kailangan natin gawin, nakafocus sa katuruan. Kasi kung dito lang tayo nakafocus, magkakaisa tayo na dito tayo nakafocus, ipangalandakan natin, bantog natin si Ama Adan at Ina Eva, na sila po talaga ang tunay na Diyos, tunay na bumubuhay sa atin. Adan at Eva, Ama Adan at Eva, na sila po ang pagmumulan din ng kaginhawaan natin lahat. Pero ano ang ginagawa natin ngayon? Kung minsan, Sabado at Linggo, parang sapilatan pa nga. Kung minsan kasi marami tayong bisyo sa ating katawan. Pero sabi nga na isang kapatid, yun yung sinasabi na Ama na kahit minsan na lang tayo kumain. Kasi ang Diyos ay isa, minsan na lang tayo kumain. Pero kung marami naman tayong pagkain na nakalapag sa lamesa, masisira naman po yun mga kapatid kung hindi natin kakainin. Sayang yung pinagpaguran natin. Pero hanggat kung pwede, sabi ko nga, huwag mo akong pilitin, ako nga sa aking kapuso na magtrabaho o para kumita ng pera. Sabi ko kasi pag nakita na niya yan na cellphone ang gamit ko, dyan na naman kayo magaling. Nakatambay na naman kayo. Bakit ako? Gusto mo di magtrabaho ko din dapat kung naka-priority ka sa pagkain, doon ka sa pagkain kako. Ako gusto ko, kailangan ko, naka-priority din ako dito. Pero, siyempre nga, dahil maraming tukso sa labas, na kailangan mo na pagkain, kailangan mo na
pang pambayad sa ilaw, kuryente, ganun po mga kapatid. Pero sabi ko sa aking kapuso, huwag mo akong pigilan sa pagse-cellphone ka ako kasi kahit sinasabi nila sa akin na, Auntie, sabihin ko lang sa iyo totoo kasi pinagtatawanan ka na lang dyan. Pinopost mo na Adan, kung ano-ano pinopost mo na hindi naman katotohanan. Eh sabi ko, kahit pagtatawanan ako, pinagtatawanan nyo si Adan at Eva na pinagmulan natin. O dapat nga yun ang Jesus Christ o yung lahat ng mga ibang pangalan ang hindi nyo sasabitin o huwag nyo purihin eh. Kasi yun ang hindi nyo kilala eh, pero pinaniwalaan nyo eh. Pero si Adan na hindi nyo nakilala, o sige, basta na lang sinasabi nyo na pagtatawanan pa ako, gano'n. O kahit na pagtawanan nyo ko, sabi ko nga naman, mas mainam pa yung pagtatawanan nyo ako, di ba? Pag tumawa po kasi tayo, lalo sa umaga, exercise sa ating katawan. Pero sa pagtawa mong yan, o ma-exercise ang iyong katawan, at natutuwa si Ama Adan sa pagtawa mo. Pero kasi masaya siya at masaya siya dahil sa pagtawa mo o paggiti mo dahil sa pagsalungat sa iyo ng salitang Adan, may napasaya ka. Pero hindi mo lang nakilala kasi. Pero yung pagtawa mo, nagustuhan ng Diyos, pero yung pagtawa mo na yun, ina-ekchapwera ang Diyos. Na kahit na gusto mong sumamba sa Diyos, sinasamba kita Diyos ko kamo, pero ibang pangalan naman sinasamba mo. Huwad na Diyos ang sinasamba mo, kapatid. Pero dito sa katuruan ito, Adan, personal ng Diyos, sinasamba po namin. At kagaya nyo din, kailangan nyo rin na rin sambahin mga kapatid. Kilalanin, pakinggan nyo po kahit konti lang. Hindi naman agad-agad maniniwala kayo o mauunawaan nyo, kundi amirisin nyo o unawain natin mabuti. Tapeno kunwari, manonood ang tumapya, kinakurugan na, no? Kurug ba talaga yatong o no? Ari, sika mo mismo, tayo mismo ang magpapatunay na kahit na sinasabi ko na ito ay tama o katotohanan, pero nasa sa inyo po kung patutuhanin nyo to o hindi. Kasi nasa sa inyo ang inyong sariling katalinuhan. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng sarili nating katalinuhan para kanya-kanya rin nating suriin o unawain kung sino, ano ba talaga ang Diyos. Kung bakit natin sinasamba siya. Yun po mga kapatid. Sinasamba natin si Ama Adan at Ina Eva dahil sila po ang ama at ina natin na pinagmulan ng lahat ng meron tayo ngayon, ang buhay at katawan na Diyos naging langit, lupa, Adan. Eva na Diyos Espiritu Santa na kasama niya, na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ating katawan, na kailanman hindi po natin kailangan na huwag. Hindi totoo yan. Huwag mo pong sabihin ng direct yan. Kasi kung hinusgahan mo sa ang tao, sa unang tingin pa lang, hindi mo pa alam kung ano pa ang ibig sabihin ng kung ano pa ang ibig sabihin ng nasa kalooban. Na kung ano ba talaga ang pinapaliwanag dyan, kung ano ang laman ng mga sinasabi namin mga kapatid. Unawain, makinig po kayo, unawain nyo itong mabuti, nang sa ganun ay maamiris nyo, maunawaan nyo din na tama ang mga pinapaliwanag namin sa inyo. Kaya ito po ang tanging paraan namin sa inyo na maibahagi itong kung ano man ang hindi nyo nagustuhan na nasambit ko. Pwede nyo kayong mag-comment o mag-question sa amin. Hindi po bawal ang mag-question.
sa akin at sa mga kapatid namin. Lalo na kung ako questionin po ninyo, hindi nyo nakilala, hindi nyo alam, hindi nyo naintindihan po yung mga sinasabi namin o pinapaknali namin sa inyo. Kasi sa pagkilala mo o pag-question mo, malalaman mo ang katotohanan. Yun po mga kapatid. Nagpapasalamat ako o magpasalamat tayo sa makapangyarihang Diyos o sa personal ng langit at personal ng lupa, Ama Martiniano, Inay Conchita, at nag-personal sila para sa ganun sabihin sa atin ang buong katotohanan ng bumubuhay sa atin at nang sa ganun mailigtas tayo sa limang bibigra na nakakatakot na mangyayari dito sa ibabaw ng lupa sa atin. Yung iba nangyayari na mga kapatid. Mga pahapyaw pa lang yung mga iba ngayon. Kaya po, andito po kami ngayon at yung mga paniniwalang patay, yan po yung nasa libro Biblia mga kapatid. Ito po ang katuruan na ito ng Motherland at Promised Land, katuruang buhay. Kasi naniniwala kami o binabantog namin, nagtiwala kami, tinanggap namin ang Diyos na buhay. Diyos na nakikita, siya po yung liwanag na yan. Yun po, patutunayan namin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag namin sa inyo. Diyos na nakikita po yan, nakikita po dyan sa taas. Yung init niya, nararamdaman natin. Ang pag-ibig niya, nararamdaman natin dahil sa pag-ibig niya Ama Adan na iregalo sa atin. At ang ating buhay, ito po yung nakikita sa pamamagitan namin dito na buhay na nagsasalita para sa inyo. Nagsasalita ng Diyos. Ito po yung tunay na libro Biblia, libro na buhay na nagsasalita na pwede mong questionin. Yung libro Biblia na papel na gawa ng tao, hindi mo pwedeng questionin yan. Pwedeng questionin yan mga kapatid kung doon ka naman magku-question sa pari o sa pastor. Kasi 'di ba, relihiyon kasi yan. Ang libro Biblia, diyan nagmumula lahat ng mga negosyo. Kasi kasi ako Katoliko din at yun po yung kasi hindi ka papansinin ng pagtatanungan mo, lalo na kung pastor o pari yan, kung wala kang bayad muna o abuloy, ganun mga kapatid. Abuloy? Kasi kung wala kang, kung titingnan ka papataas pababa, kung nakikita niya na marami kang pera o marami kang mga alahas o mga concert, marami siguro pera, sige, sabi niya, siyempre magbibigay ka muna magbibigay ka ng abuloy muna o magbibigay ka ng sharing muna daw para sa ganun sasagutin ka. Pero sasagutin ka din niya, hindi mismo dun sa katuruan o sa tunay na pangunawan niya, kundi yung pinaniwalaan niya sa libro Biblia. Doon ka niya sasagutin. O di ibig sabihin, sasagutin ka man niya, pero doon pa rin sasalungat sa Diyos, sa libro Biblia na hindi kagustuhan ng Diyos, na hindi katotohanan. Yun po mga kapatid. Pero dito po sa katuruan ito, andito na sa atin, personal, andito sa langit, lupa, Adan, ang bumubuhay sa atin, ang tunay na kabuuan ng kwento ng ating buhay at liwanagin lang natin o unawain lang natin mabuti. O di ba? Langit na Diyos Ama, yung langit na yan, ito po yung buhay natin. Hindi ba totoo yan mga kapatid? Nakikita na nga natin ang langit na Diyos Ama, ito po yung buhay natin. Nakikita nyo ako, nakikita nyo mga pamilya nyo. Lupa na Diyos Anak. Ayan po, nakikita natin ang lupa. Lupa na Diyos Anak na dyan tayo
dinedeposit natin ang mga kinakain natin, diyan tayo tumatapak, diyan tayo natin kinikuha ang pagkain natin, hindi natin alam na diyan sa lupa, sa inang lupa, nakabuo ang ating katawan. O yan ba ay fake? Yan ba ay hindi katotohanan mga kapatid? Hindi po. Puro katotohanan yan mga kapatid. At ang Diyos Espiritu Santo, Espiritu, siya po yung katawan po yan ng Espiritu Santo. Santo, banal siya, si Ama Adan, na kahit hindi natin nakikita si Ama Adan, pero andito tayo personal niya. Pero, ngunit, ang personal na ito, ang personal ni Ama Adan, hindi natin nakita, hindi natin nakikita, at sa kasi ina-Eva, hindi natin nakikita, Diyos Espiritu Santo. Kasi inayawan natin kasi sila mga kapatid, inayawan natin. Ayaw natin sa kanila dahil sa libro Biblia, napaniwala tayo sa libro Biblia na nagkasala sila. Kaya ayaw na rin natin banggitin ang pangalan nila. Tinalikuran na rin natin sila dahil sa libro Biblia na yan. Pero hindi, mga kapatid, dahil close the book, sabi ng personal ng buhay. Yan ang nagtakip sa katotohanan. Kaya nandito tayo ngayon, buong mundo, buong mga kapatid na kahit alam kong marami kayong pera o marami kayong kayamanan, kahit may katulong kayo, naghihirap pa din kayo mga kapatid. Kung noon, naghihirap kayo dahil sa pera. Ngayon, naghihirap pa din ang kaisipan nyo kung paano nyo itatago ang mga pera ninyo. So, sa ngayon, kung gusto nyo po na mapawi lahat ng mga yan, na hindi masayang ang inyong pinagpaguran ng mga pera nyo, kung gusto nyo na mapawi ang lahat ng mga kahirapan na yan, dito po tayo makinig. Dito lang po sa Motherland, Second Jerusalem. Dito po sa Motherland at Promised Land, mga kapatid. Mismo. Kasi dito po sa Motherland, kasi sinabi kong dito lang sa Motherland ako. Kasi dito sa Motherland, kasi sa Promised Land din po, may Motherland din po din, may lupa din doon. Dito lang kasi ang pagkakaiba ng Promised Land sa Bicol, Peña Blanca at Motherland, Barangay San Manuel. Dito po kasi tinatanggap po namin kahit na nagpe-preach, pwedeng mag-question. Pero sa Promised Land po kasi doon, hindi po nila tinatanggap yung pagpo-question. Kasi bakit mo daw po questionin ang Diyos? At saka doon kasi priority ang disiplinas. Hindi ba? Kasi dito sa Motherland, priority katro ang iisang Diyos, lumikha ng langit, lupa, at ang ipinapaliwanag namin. Pero doon kasi disiplinas ang unang-unang pinapaliwanag. Pero sa atin ba, sa pakiramdam natin, pagkapalagi na lang disiplinas ang ipinapaliwanag sa iyo, wala ka man lang batayon, isang disiplina, at palagi na lang disiplina ang ipinapaliwanag natin. Hindi ba Diyos muna? Kilalanin muna natin ang Diyos na pinagbalan natin, na personal niya si Ama Adan. Yun po mga kapatid. Kaya andito po kami ngayon, kahit ayaw nyo, sa ayaw nyo man o sa gusto nyo, ipinabantog namin ito, Adan at Eva, hari at reyna ng sanlibutan. Binabantog namin sila dahil sila po ang pinagbulan natin. Pinagbulan ng ating buhay at katawan, mga kapatid. Kaya pakiusap ko sa inyo, kahit tulong niyo sa inyong buhay at katawan, tulong namin para makilala niyo ang Diyos. Pakinggan niyo po itong katuruan ng Motherland at Promised Land, mga kapatid. Ito po ang aking mensahe sa inyo. Ito po ang tanging kong paliwanag sa inyo. Aawit ako. Lagi kami na matanda.